Hello po mga mahal ko, kamusta po kayong lahat? Sa mga gusto po magpatulong, andito po yung aming Facebook account, mag-message lang po kayo dyan. At sa mga hindi po nare-replyan agad, i-up nyo lang po yung message, message ninyo para po mapansin po kayo mga mahal ko. So meron po akong good news, pipili po ako sa comment section na walang kakayanan magpa-reading. Okay? Pipili po kami kasi gawa na po na naayos bilang pagpapasalamat in return po in good deeds, in return sa universe nagagawa tayo ng free reading sa 10 na katao. I can do more naman, huwag kayo mag-alala sa mga hindi lang po kaya. Sa mga kaya po na magpa-reading na lang po kayo, ibigay nyo na po yung slot sa walang kaya, mga madam ko. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Magbigay na lang po kayo ng pagkakataon para sa kanila. Huwag nyo na silang agawan ng slot. Okay? So, maraming salamat. So, checking energies po tayo. Saan ako? Queen of Diamonds. Okay? Queen of Diamonds. Sorry. Okay. Si person, meron tayong Queen of Diamonds. King of Heart. Six of Diamonds. Okay. Marami kang actually mga resources ngayon. Eight of Diamonds. Amin. Okay. So, financial muna tayo. Unahin natin ang financial natin ngayon. So, this coming week, pwede ding itong weekends na to. Ano ba, may lakad ba? May gagawin? Para may nakita ako na good news. Something na you are receiving and something. Okay. Okay. Hindi ko alam kung may kadil kayong isang lalaki. Pwede to sa business kasi kapirahan ng tinanong natin. Pwede rin po yan na parang may nasisense ako na parang good deals siya. Pwedeng mag-ingat muna kayo sa mga magpapatayong business. Okay? Maring hindi pa time. 2029 na lang gawin nyo kasi medyo sa online pwede. Pwede kayo magsimula. Vlogging, affiliate, pwede. Pero yung may mga pwesto, baka madidrain ka lang sa mga bayarin yan. Okay? So, sa mga nakatayo na yung business, okay naman siya. Okay na okay siya and go with the flow naman to lahat. So, something na receiving. Sa mga nagwo-work naman, I think meron promotions akong nakikita. Meron ka or meron na iinis sa'yo. Meron akong nakikita na parang, sino ba to? Kalaban mo ba to? Yeah, something meron siyang um, habol or siniraan ka ba sa trabaho? Pwede. Sa astrology, tingnan natin kung sinong nakakaranas ng ganito. Okay. So, okay, dito kasi kung makikita natin si Aries ang medyo stress, pagod, but ma-overcome yan. Malapit na yan iikot. So, papunta na kay Taurus. Mukhang papunta kay Taurus, but di pa natin alam yan ha, hindi pa naman tapos. Okay pa naman siya. So, yung iba ay si Capricorn. Sorry, si Capricorn, but still pa rin na parang 40% stress silang dalawa. At si Aries talaga mataas, like 80%. Okay? Okay lang yun. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Kaya nga ang planeta natin umiikot. Okay? So, okay lang yun. Kung meron man taong kinaiinisan kayo, si July, very emotions, tahimik, nagsiself-pity.
Okay? Kasi dito kasi, meron siyang, merong kailangan niyang matutunan. Yan, naglilibog din si July. Si Cancer. Okay, naglilibog. Sometimes kasi ang emotions ng tao kapag nalulungkot, gustong makipag-sex, gustong kumain. Totoo po yun. Gustong yung iba umiiyak, yon. So, that's okay. Yung mga kumakain, okay lang po yun. Normal, that's part of human being. Uy, swerte si Te pa rin si Libra. Yes, may big money siya ngayon. Maybe this coming week. Yes. So, masusolusyonan naman yun. Yung galit ng tao na yan, I think, pera and emotions niya. Kaya nga dito sa astrology, gusto makipag-sex. Yan. Parang nagigets ko na yung energy niya. Okay. So, dito naman, kung makikita natin mga madam ko, sa financials, very okay. Very okay po talaga. So, wala namang mga black-black. Ito lang, parang isang galit. Okay, so, good news pa rin yan. Yan, dito natin. So, anong emotions? Anong nararamdaman mo ngayon? Mga madam ko, bossing ko, kung lalaki ka man o babae. Page of Wands. Okay. Very something na ready ka na. Ready to face any challenges or receiving any kind of blessings coming. Yan. Ready ka talaga. So, meron tayong Ten of Swords, King of Pentacles, the Temperance, the Strength. Okay. So, kung makikita mo, nandyan si Ten of Swords. Grabe yung pag-iisip mo talaga. Grabe yung... Hindi lahat ng loyal na okay lang. Yung hindi nga nagloloko is hindi naman siya provider. So, hindi lahat ng taong ganyan. Okay? But may na-absorb lang tayo. But dito kasi, I think malakas or mabilis yung switchings ng your person into a bad person. Big deal yun sa'yo. Kung makikita mo, marami kang ibon na sa ulo mo. So, big deal sa'yo yung actions kung ano yung nangyari sa inyo for both of you. Okay? So, parang siya yung happiness mo. Of course, lahat tayo. Happiness natin, yung mga person natin, diba? Yes, ko yung lightning ko, nadidiliman ako. So, okay. Ito. Okay, and you are guided by the angels, the universe. Kasi nakikita yung pain mo. Kung makikita mo, Ten of Swords, medyo mabigat po to. I think, marami kang towards na emotion sa kanya na gusto mong ilabas, i-clarify. Pero wala siyang time. He is too busy for doing shits. Yan. Okay? So, Strength and the Hermit, parang hinahanap mo yung kasagutan kung ano yung mga dapat mong gawin. Kung ano yung masolusyonan, paano ba mabalik kayo sa dati. Well, maganda naman to kasi mahanap ka ng solusyon. Okay? Pero nandoon talaga yung you just wondering na ano ba ang nangyari. The Fool, itong energy na to, ito yung parang napakabuting tao. I know, nakikita ko mabuting tao ka. Mapagbigay ka, mapagpatawad din sa lahat ng ginagawa niya. Katulad ng client ko kanina nakausap ko,
6 years in a relationship, 1 year lang daw mabait sa kanya. Kasi nga, yung pagpapatawad niya ay nagiging kahinaan na niya. 'Di ba? Minsan parang bigla ka naging healer, child wounds. Alam mo yun, yung childhood niya wounds na parang sugat niyang nakaraan, parang hindi mo maintindihan na parang ikaw yung nagiging observer ng problema ng tao na yan. 'Di ba? Parang lagi na siyang tahimik, lagi na lang siya may sariling mundo, may sariling ginagawa. Mm. I think umaabot pa sa time na sa mga nagsasama for sure, 'di ba? May mga time ba kayo na pag magkatabi nga kayo sa isang kama, pero I think he's too busy his personal life. 'Di ba? Parang hindi ka exist. Sorry sa words ha, pero yun kasi yung parang ginagawa ng person mo sa'yo eh. Mas may oras pa siya makipag-chat, makipag-usap sa iba, sa barkada. Ang saya-saya niya kapag ibang kausap niya. Kapag ikaw ni whole day, hindi ka kinakamusta, kamusta ka na? Kamusta bang araw mo? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Yung groceries natin, yung bills natin, yung kids. Especially, how are you? 'Di ba? Kung papatulan mo, ikaw yung masama. Tapos kapag lumaki ang problema, syempre kapag nagsusorry, magpapatawad na naman tayo. Yeah. Yung ugali kasi ng pagpapatawad na yan, or yung ugali ng pagsusorry, it just dinidelay lang yung pain. Sa totoo lang, yung nagpapakita sa'yo na masaya, yung nagpapakita sa'yo ng intention, nagsusorry sila ng kanilang kamalian, actually dinidelay lang nila yung kasalanan nila. Of course, ikaw mahina, magpapatawad ka na naman. 'Di ba? So, hindi lang sa pag-cheat yung mag-hotel, makikipagtalik, o alam mo yun, hindi lang yun eh. Nag-uumpisa yan ng, kamusta ka? Yan. But, alam mo yun, hindi siya masasabi na controlling. Kasi doon pa lang, meron na siyang intention na kausapin yung tao na yun. So, be aware that sa mga bago dito magkarelasyon, alam ko nag-umpisa kayo sa ganun. Yung parang at akala mo wala lang kaibigan. Siyempre, sasabihin sa'yo, kaibigan ko lang yun. Ba't lagi mo ka-chat? Ba't laging may oras ka dyan? Ba't parang updated ka dyan, 'di ba? But again hindi lahat ng third party may oras. May oras itong mga person ninyo. Okay? Actually, itong even si third party, 'di ba? Madaling magsawa din sa kanila ang person ninyo. Yes, especially na parang feeling entitled yung mga third party. Yan, so that's karma talaga. Okay, so tingnan pa natin. Knight of Wands, Queen of Cups, and the Death. Okay? Very emotion. Something parang, nalulunod ako sa kalungkutan. Nalulunod ako sa kalungkutan. Ang dami kong obligations. Yeah. Totoo lang, some of you ay napapagod, but gusto nyong lumaban na para bang kung pwede lang matapos na, tapusin nyo na yung buhay nyo. Parang ganun yung mga iniisip nyo. Don't ever do that. Pwede kayong umiyak, ilabas nyo yung sama ng loob nyo. Walang masama sa pagsabi, gusto ko nang mawala. That's okay. Pero, ang hindi okay, yung sinasaktan nyo na yung sarili ninyo. Maging maingat po kayo. Okay? Maging maingat, yan. So, wow. Someone coming. 'Di ba? Someone coming. May
may good news. Bigla naman pumasok ito si ano, 'di ba? Tingnan niyo, nalulungkot kayo dito eh. Pero sa kabila ng kalungkutan mo, ginaguide ka ng Panginoon. Yes, hawak-hawak ka niya. Nakaupo ka pa sa magandang liwanag. 'Di ba? Ang ganda ng posisyon mo. So, kung nasa worst situations ka ngayon, alam mo mahal ko, kung nasa worst situations ka, ang magandang gawin mo is magpahinga muna. Okay? I-reset mo muna yung sarili mo. Mag-focus ka muna sa sarili. I know, mahirap. Mahirap. Takot kayo mawala yung person ninyo. Pero, kailangan nyo munang mag-reset. Kasi, yun yung way para maintindihan ninyo yung mga bagay-bagay. Okay. So, makaka-receive ka ng good news, message, balita. Ikakatuwa mo siya. Yes, matutuwa ka. Good news to at pwedeng sa love, pwede sa financials, pwedeng as into someone. Okay? Okay, so tingnan natin. More blessings sa inyo ha. Gusto ko talaga lahat kayo na-bless kasi ang daming nagpapasalamat sa atin na natutulungan sila through financial, kahit nanonood lang sila dito. Maraming salamat. Okay, so sa mga walang kakayanang magpa-reading, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At syempre, i-comment nyo, Lord, pakinggan nyo po ang dasal ni Miley Taro at ako po yung bahala sa inyo. Uminom kayo ng 1 liter a day, pwedeng 2 kung kaya nyo. Okay. Of course, gusto mo talagang ma-fix yung anything about you with your partner or your husband, yan. Yung mag-uusap kayo, yan. Pero kasi parang buhay na buhay. Parang kung sa iba kasi, buhay na buhay siya. Okay, so third party, sa nakikita ko, malamig din ang energy niya kay third party. Kapag nandun siya sa third party, nakikitaan din ni third party na malamig ang energy ng person mo. Masaya din siya sa kausap ng iba. Maaring bago na naman nitong explore, marami na naman siyang gagawin, mga pagyayabang kuno, kung sino man, yes. Hindi ko alam kung kasal ka sa iba ha, parang I guess parang tali ka din sa iba eh. Okay, or nanakan ka ng iba. Okay, pwede rin, but ito na yung person mo ngayon na parang hindi ka no kumbaga konti lang yung mga walang anak na nanonood ngayon. Most of you is meron. Okay. At dahil emotionally hunger ka, sabihin na natin, marami kang tanong na gustong-gusto mong makita yung kung ano man nasa phone niya. Gusto mong makita kung anong ginagawa niya daily sa araw-araw sa trabaho niya. So, well, anyway, hindi pinag-uutos ng Diyos na bantayan nyo ng 24/7 ang partner ninyo. Okay? Hindi po yun. Wala pong ganun. Hindi yun sinabi ng Panginoon. Even yung paghihinala natin, hindi po pwede. Dapat meron po tayong matibay na evidence na siya ay nagluloko talaga. Yun ang kailangan mong alamin. Medyo marami kang iniisip ngayon. Ang dami, puno yung isip mo. Because the Sagittarius moon kasi malakas kasi nga is blue moon. Okay lang po yun. Okay, so malakas siya. But of course, emotions mo, nagmamakaawa ka nga dito sa person na to na hindi lang sa person totally. Feeling ko pati sa Panginoon nagmamakaawa ka na one day magkakaayos kayo. Okay? So, yan. Emotions mo yan. Okay? Tingnan natin yung emotions ng person mo. So, nasasaktan ba siya sa nangyayari ngayon? Ano yung emotions niya? Okay. Page of Swords. Stalking. Stalking pa rin siya kahit anong gawin niya. Yan. Four of Pentacles. Okay. And meron din ako nakikita dito na for 8 of Swords and
Four of Swords. O, tingnan mo, sabi ko sa inyo, hindi rin naman siya masaya doon sa third party o kung sino man ang bago niya. Nag-aaway din sila. Ayan, o. Hindi sila magkasundo ngayon. Yun, ang lakas talaga ng tarot. Hindi sila magkasundo ngayon ng third party or yung pinilit sa'yo. Yes, financial, bagsak din siya. That's the call karma. Yeah, kinakarma din to sa ginawa niya sa'yo. Sa mga nagsasama naman, yeah, may bagong adventure. May nakikita ako na parang the lovers, 3 of Wands, 5 of Wands, 8 of Pentacles. Okay. Sa mga nagsasama, some of you ay meron taong nangingialam sa inyo at na-spell yung person nyo. Hindi lang siya na-spell, pati ikaw ginawaan. And involving someone dito sa energy. Not just one person, may nakakaalam. Pwedeng family mo, pwedeng family niya, pwedeng kaibigan nyo, surround. May mga bad influence sa paligid. Yes. Okay, mga madam ko. So, kung gusto niyo tulungan niya, pwede po kayo mag-message kasi pwede natin balisahin yan. Pero kapag salbahe po yung person ninyo, hindi ako humaano talaga. Dahil galit ako sa mga salbahe. So, titingnan natin. Kung na-spell naman siya na hindi niya kasalanan, I do my best para matulungan ka. Okay? Kailangan mo ng tulong. Okay. Ayan, oh. Oh, malapit na tong magsusorry sa'yo. Malapit. Yes. Mukhang magbabago yung tadhana. Kung dating pabigat ka sa tingin niya, ngayon ikaw ang very stability. Yes. At doon yung parang mag-uumpisa yung pananaw niya. Sana lang magkasama pa kayo, hindi pa late ang person mo. Pero kapag na late na yung person mo, nahiwalayan ka na niya at ikaw ay nag-grow, masasabi niya sa sarili niya na nagkamali siya sa ginawa niya sa'yo. Yes, meron siyang realizations. Okay, so maraming salamat. Meron na akong Facebook sa inyo, 'di ba? Ito po yung aking Facebook account. Ulitin natin. Yan, may Litaro. So, ito po yung backup account namin. Pwede po kayo mag-message din dyan. Yan, meron po yan. May mga admin po dyan. Huwag po kayo mag-alala. And of course, tingnan nyo po yung profile, yung cover. Yan, yung cover. So, ito, yung cover. Yan. So, April 19. Okay. Okay. Yan. Okay. Okay. So, sige. Maraming salamat and ingat po kayo. I love you all. Ay, gusto pala magpasalamat ni ma'am. Eto ha, grabe ang kwento ni ma'am. Sobrang nakakaawa to. Siya kasi ay pinangakuhan ng ikakasal. Okay? Pakakasalan siya. Magkarelasyon sila mula high school hanggang college. Okay. Nagka-work naman silang dalawa. Same ang kinuha nila but syempre yung workplace iba. And then suddenly nagkaroon ng ka-work yung person niya. Okay, nagkaroon ng landian, etc. Doon niya nakilala yung third party, yung person niya. Yung pangarap nilang may kasal, mukhang mauudlot na. Or mauudlot. So, losted talaga ako, ma'am, nung hindi kita nakilala pa. Pero, one day, nung nakita ko yung YouTube mo, agad-agad ako nag-message sa'yo. Hindi ako agad napansin ng admin. Naintindihan ko naman yon. Pero sobrang tuwa ko, ma'am, nung naka-line up na ako sa'yo. Hindi ko talaga pinagsisihan mga araw na nagtiis ako na antayin na ma-replyan niyo po kami. Ma-replyan niyo po ako. But, talagang buo ang
loob ko, ma'am, lumapit sa inyo. Lubos po ako nagpapasalamat ngayon, ma'am. At good news, ma'am. Unti-unti na po siyang nagbago at gusto niyang matuloy pa rin ang kasal namin. Hindi nga po ako makapaniwala, ma'am. 2 years po itong naudlot. Akala ko ay... Pero ang sabi ko dito kay ma'am, sigurado ka na ba na kahit naudlot yan? Yung guy kasi mabait naman. Yan yung mga tinutulungan ko, mababait pareho. So, sabi ko, sigurado ka na ba dyan? Kasi may red flag na nga. Baka gawin yan sa'yo, tapos kasal na kayo. So, sabi ko, ma'am, bigyan kita ng time para mag-isip. Desidido talaga siya nagpatulong talaga siya. So, willing daw siyang mag-take ng risk. Yun, tiwala naman siya sa ginawa natin. But yun, that's the spirit. Kung malakas ang loob ninyo na matutulungan kayo, of course, tiwala nyo sa Panginoon, talagang not number 1 yan. Matutulungan po kayo. Yes. So, isa naman dito, ma'am, maraming salamat, ma'am, kasi ikaw po yung nagbigay ng idea sa akin na mag-affiliate. Kahit sa bahay po ako, kumikita na po ako ngayon. Grabe, halos araw-araw po ako nanonood sa'yo. Napaka-powerful po talaga nyo, ma'am. Hindi ko alam kung talaga nagkatawang tao ka lang o anghel ka talaga. Okay, so, di ba? Sa mga working mom dyan, mag-affiliate lang kayo. Kaya nyo yan. Okay, so maraming salamat. Bye, ingat po kayo.